Okay, hello Capricorn, hello then Cross Watcher, everyone is welcome. Welcome po sa Happy Angel Reading. Ayan. So, kahit saan man tayo, babasa pa rin tayo, no? Ayan, ang gabay ninyo sa inyong Nobyembre. So, ang gagawin nating spread ngayon is para sa yung November na titingnan natin ang mga sorpresa at sikreto ng Nobyembre sa'yo, no? So, magki-cleanse po muna tayo. Pakilayo nyo lang po, tanggalin nyo lang po ang inyong headphone, no? At sabayan nyo po ako sa aking panalangin, no? Okay, start na po tayo, no? Galing ito, hingi ko ang earth energy at divine structure na bumalot sa akin. Pasyong ito. Ako'y humihiling para sa praktikalidad at pagdidisiplina. Malinaw na vision sa pagbasa. Nililinis ko ang tarot deck na ito mula sa anumang shortcuts or impulsive decisions. Kaya mo na ang mga card na ito ay magbigay ng dagat lukay. Gabayan mo po ako, spirit guide, sa higher self upang makapagpigay po ako ng mensahe na makakatulong sa pag-unawa ng sikreto ng Nobyembre para kay Capricorn. Linisin mo rin po passion. Kaya mo po sa enlightenment. Tata. Passion at Ayan. Napakaganda ng ating November ngayon, no? I know that you're all busy, guys. No? Lalong-lalo na Capricorn, isang matatag at ambitious na pagbati sa iyo, Capricorn, no? So, bilang ang earth sign na kumakatawan sa structure at tagumpay, no? At mahabang panahong pagsisikap, yan si Capricorn. So, alam ko pinapahalagan mo, Capricorn, ang ang order at achievement, ang iyong tiyaga at dedikasyon, ang iyong pinakamalaking lakas, nak, no? Ayan. So, okay po bang ating sounds? Ayan. So, gagamitin natin nak ang limang spread, no? Ang upside down B spread upang ilipin ang di inaasahang landas na naghihintay sa iyo, no? Yan, tignan natin. Para gawin mo ito parang isang mong anak, no? Parang isang guideline, no? Napaka epektibo nito, no? Para sa yung strategy at practical na forecast, no? Para mapanatili mo yung iyong yung growth, no? At ang iyong siyempre ang iyong kalidad, no? Okay, so para po ito kay Capricorn. Anong energy na hinihila patungo sa buwan na ito kay Capricorn Spirit Guide? Ayan na. Kalukuyan. Ano ang kanyang sorpresa? Saan po siya masosurprise? At ano po ang kanyang sorpresa? I wish malakas ang aking sounds. Ayan. Ayusin ko lang ang mic, no? Pasensya. Ano ang kanyang action, spirit guide, sa sorpresang ito? Ba? Ano po ang outcome? Yan. Nakikita. Yan. Siyempre, kukuha tayo ng guidance din sa ating Enchanted Forest na guidance, no? Para po ito kay Capricorn, spirit guide kay Capricorn. Tayo ng isa. No? Then, kay Animal Spirit din. Kuha tayo ng guidance kay Animal
Pag-gilid kasi ako, eh, nanak, 'no? Tapo kay Capricorn, ano pong mensahe, gabay ang ibibigay mo kay Capricorn sa kanyang Nobyembre? Ayan, so ready ka na ba tuklasin ang iyong Nobyembre? Baka nga posisyon ko, pasensya na po sa posisyon ko, 'no? Anyway, ayan, so at least alam niyong ano 'to, original, 'no? Walang edited, basta upload ko kaagad 'to, 'no? So pagpasensyahan niyo po minsan, paulit-ulit, sometimes po yung paulit-ulit po is para po 'yan sa mga siyempre hindi naman kayo lahat yung madaling maka-catch up. So minsan it's just came out na maulit-ulit ko, 'no, para po mag-stick sa head, 'no? Sa iba namang very sharp, hayaan niyo naman pong i-receive 'yan ng yung paulit-ulit ng mga taong medyo nahihirapan makaintindi pa ng ating reading, 'no, especially sa mga bago, 'no, yung mga style ko kumbaga ganyan. Pagpasensyahan niyo po kasi may nag-comment ng ano, eh. So, okey lang po 'yan and then so improve natin, we'll try na pero hindi ko mapipigilan yung minsan paulit-ulit ko sasabihin kasi the spirit guide knows how kung papaano niya ilalagay sa utak ninyo, kung papaano niyo catch up, 'no, makukuha ang bagay-bagay na mensahe, which is very important 'yan, 'no. So now let's go po, so titingnan natin ang iyong, sabihin natin ito yung spread para sa iyong sorpresa sa Nobyembre, na natin, 'no. So, meron ka na dito is Page of Cups in reverse. Saan ba? Dito pala camera ko, I'm sorry. So, Page of Cups in reverse, urungan natin. So, you have Page of Cups in reverse, ang past ano ang past na event na nangyari sa'yo and also ang kasalukuyan, this is your present na meron kang Devil. And then, have also na Ten of Wands, this is, ito ang sorpresa mo, 'no? Kumbaga, nabuhat mo na ang lahat ng ano, kumbaga, tapos na ang iyong paghihirap din. Ayan ang surprise na nakikita kong napakaganda at talagang gagaan ang iyong loob. And then you also have here na Two of Pentacles, ayan. Then, ito naman ang iyong outcome, 'no, Ace of Cups in reverse. Bakit kaya? Kahit reverse yan, you will see ang ano nito, ang bisa ng ano rin, ng Ace of Cups na magbibigay sa inyo ng kalinawan din, 'no, kung anong pinag-aanuhan ninyo, pinagdadaanan. And then ang message ni ano, wow, fire spirit energy is in you daw. 'No, Capricorn, earth sign ka na, mayroon ka pang kasamang fire sign energy which is passionate, 'no? Titingnan natin 'yan mamaya. I-explain ko sa inyo kung anong meaning po niyan, kung ano yung mensahe na binibigay. May nakita rin tayong number 17, could be November 17, medyo siguro fiery ang inyong energy or let's say na very passionate ang iyong energy sa November 17, 'no? And it could be also November 8. Or meron tayong nakita na dapat na past energy ninyo dati na kailangan nyo rin magnilay-nilay nung January 7 yata. Baka meron kayong fast event na na nag-connect sa November ninyo, 'no? So, i-try niyo lang na mag-isip, kung hindi, 'wag niyo na pong ipilit. Ibig sabihin the message is not for you, okay? So, andito rin siyempre ang ating Eagle Spirit. Wow, flying high. Spirit has your back, ang sabi ni Eagle Spirit. Ayan. So, number 23. We see the number 23 here. Ang number 23 na to, it could be also play an important number to you or this could be also February 2. Baka gusto nyo magbalik tanaw na makakuha kayo ng tools or hint, no? Na pwede nyo magamit sa inyong paglalakbay ng Nobyembre, Capricorn. No, you could be also November 5, baka meron kayong isang napakaganda na breakthrough na darating din sa inyo, 'no, ayan. So, kung makikita mo Capricorn, napakaseryoso, 'no, ng iyong spread dito at sabihin natin parang napakamatinding release sa trabaho or sa emotional limitations ang
sorpresa rito. So ang surprise ay magbibigay ng bagong perspective sa yung mga responsibility rito 'no. Kung nakikita mo rito, ang ang nakaraang impluwensiya mo rito, ito nak 'no, ang yan kita niyo ba? Ayan maliwanag, ayan. So, ito yung nakaraang impluwensiya mo nak, na ikaw yung galing sa isang yugto na kung saan meron kang emotional na immaturity or sabihin natin missed opportunity 'no. Ito rin yung parang pag-aatubili sa maging bukas na maging bukas ka sa iyong feelings or damdamin. Posibleng sinusupil mo yung mga creative or, sinusupil means yung tinatali mo 'no, hindi mo nilalabas or sabihin natin na ang iyong intuitive side hindi mo rin pinapakinggan or para ring or sabihin natin medyo hindi ka focus 'no. O ang intuitive side mo rin is maaring para lang mag-focus ka lang din sa trabaho. Halimbawa 'no, may nag-aalok sa'yo ng creative project 'no, tapos, parang natitignan mo yung, sabihin natin na it's either na nakikita mo lang yung agaran ang gusto mo. Kumbaga sinabi rin natin na meron pang isang nag-aalok sa'yo na tinanggihan mo. Dahil masyado kang busy or hindi mo pinapakinggan ang iyong gut feeling. Kumbaga, sometimes you are missing some opportunity na nagbibigay sa'yo, 'no? Medyo nakaapekto rin sa'yo last time ang sabihin natin ang Page of Cups energy. It could be tao na isang Pisces, Cancer, Scorpio, 'no, Capricorn. Medyo nakaapekto sa'yo yang taong ito na medyo nakita natin is nangingialam, parang nangingialam na tao sa'yo on your previous ano 'no, it could be October siguro, na nag-play important na medyo na-distract ka sa taong ito 'no, na kung bakit ganito yung resulta mo from the recent past mo 'no. So, isang immature na sabihin natin magaling magnipula, sabihin natin mas bata sa'yo na nag-play important role sa iyong recent past 'no, na naimpluwensyahan ka ng taong ito or sabihin natin na-attract mo ang energy niya. Kaya importante po na protect your energy always 'no. Especially po ngayon galing kayo sa sementeryo, galing kayo sa ano, basta pagpapasok kayo ng bahay magsikan niyo lang po ng konti ang sarili niyo ng salt 'no, and alam na ng spirit salt kung anong gagawin, papaanong pagki-cleanse niyo 'no. And then tapos sabayan niyo na rin ng konting pahinga and then maligo kaagad 'no, 'yan yung mga how you will protect it para ma-detox kayo or ma-cleanse ang iyong energy na nakuha sa labas 'no. Maglagay po kayo sa ano, pagpasok niyo sa pintuan 'no. 'Wag niyo po ilalagay sa labas ang asin ninyo 'no. Sa isang bowl lagay niyo yung pagbukas niyo ng pintuan yung mare-reach niyo kaagad ang asin na 'yan 'no, ayan. So, okay, so ang nakita natin ang kasalukuyan mo nak dito. Ang devil ibig sabihin ito yung parang nasa entrapment ka. Hirapan ako sa posisyon ko, pasensya na. Parang para pong nasa entrapment ka rito, no, when the devil is here. Parang sabihin din natin, ang kasalukuyan mo, may pakiramdam na parang obsessions or labis na attachment sa material world 'no, sa isang toxic na pattern din. Ikaw yung nakatali sa trabaho 'no or sabihin natin sa pera o isang sitwasyon na nagpapabigat sa'yo. So halimbawa niyan nak is yung sabihin natin na ikaw ay addicted sa trabaho or workaholic 'no, masyadong nag-aalala sa status o pera o o sabihin natin na hindi ka makawala sa isang relasyon na hindi healthy. Kumbaga, 'yan nga din siguro na parang iniiwasan mo. Parang you're going into a extreme Capricorn at the moment 'no. So tignan natin kung papaano 'yan na mareresolba mamaya. So kailangan tapusin mo ang bidyong 'to kasi magbibigay ng advice din sa'yo 'no, ang ating oracle card dito 'no, itong dalawa. So, I will explain that later. So, kung makikita mo rito, ang iyong sorpresa actually is ang Ten of Wands 'no. So, itong Ten of Wands na 'to, sabihin natin ito yung malaking sorpresa, ang di inaasahang kaganapan
sa sa iyo 'no. Ito yung tungkol sa labis na responsibilities or sabihin natin sobrang dami ng trabaho o isang project na nagpapabigat ng husto sa'yo 'no. Parang ito yung nagpapabigat ng grabe-grabe sa'yo 'no. Puwede rin ito yung unexpectedly na workload na doble-doble o 3 beses ang bigat 'no. So, bigla kang bibigyan ng dagdag na project dito. Halimbawa, may biglang magbibigay sa'yo ng biglang project imbes na pauwi ka na, ayan, iga-grab mo pa rin 'yan 'no, parang you are grabbing it also. So, ito yung sinasabi rin na parang pasan mo ang buong mundo rito 'no. Hindi lang sa trabaho, but also yung mga responsibility mo, ayaw mong tumanggap ng tulong. So, siguro ang maaaring gawin mo rito is ano, sabihin natin na itoka-toka mo yung pamilya mo sa bawat trabaho, hindi lang yung ikaw lahat ng gagawa at saka it's okay na tumanggap ka ng tulong. 'Wag mong hayaan na ikaw lang lahat gumawa 'no. Pero nakikita natin dito since na ito yung sorpresa mo, ah, maaring maaring siguro na magigising ka na kailangan mo rin i-divide ang trabaho sa pamilya, kailangan mo rin na magbigay ng time sa iyo na sa iyong sarili 'no. Huwag mo lahat iga-grab ang mga inaalok sa'yo na proyekto hangga't sa ano, makalimutan mo na yung sarili mo 'no, pinapahirapan mo yung sarili mo. So, masusurpresa ka 'no, na hindi mo alam magigising ka, gano'n na lang pala sa'yo 'no. Sabihin natin na ito yung unexpected na parang mangyayari sa'yo sa Nobyembre 'no. Ayan, so papaanong dapat aksyon ang dapat nating gawin dito 'no. So ang aksyon na dapat nating gawin meron kang Two of Pentacles. So ito yung ang Two of Pentacles na 'to is yung sabihin natin na makakatulong ito para magbalanse ka 'no, para ibalanse mo ang mga workloads na binibigay sa'yo ng surprise na 'to, na binigay na surprise sa'yo 'to 'no. Biglang binagsakan ka ng maraming trabaho 'no. So, ang gawin mo is ayan nga na you might feel very juggling pero ito yung payo at kailangan din matuto ka siguro magbalanse kaya binigay din ang sorpresa nito kasi hindi mo na nakakalimutan mo na yung responsibility mo sa ibang side. Let's say na you are grabbing on that what's halimbawa sa ano 'no, sa trabaho, kinukuha mo lahat pati trabaho ng iba, 'no? Hindi mo na napansin na oras na pala umuwi. Hindi mo napansin na may andiya-diyan pa yung ibang mga ka-team mo na nag-aantay lang na i-share mo yang ano mo 'yan, i-share mo, 'no, yang workload na 'yan, 'no? And parang gano'n ang style mo ngayon, 'no, na parang kailangan mong i-share yang work na 'yan. So, you need to binigay din action ito sa'yo. Ito ang sorpresa, ha, okey, itong sorpresa na binigyan na mas na kumbaga mabibigatan ka sa overwork na 'yan or overload na trabaho, 'no? Kasi kaya ano inano sa'yo 'to kasi kailangan mo ang Two of Pentacles para matuto kang magbalanse ng work mo at ng iyong responsibility rin 'no, 'di ba? Tama po ba, nakukuha niyo po ba? So ito yung sinasabi natin tinuturuan ka maging flexible 'no, at ito rin yung sinasabi natin na kailangan mong maging flexible at mag-juggle ng iyong mga priorities, hindi lang sa trabaho kundi pati sa personal life mo 'no. So sabihin natin huwag mong piliin ang isa lang na saan ka magko-concentrate. Andiya-diyan pa yung pamilya, andiya-diyan pa yung love life mo 'no. Dahil yan sa work ka ng work, naka-focus ka sa isang ano, kalimutan mo na yung love life mo nag-aantay pala sa'yo, may date pala kayo, nag-overtime ka, oh, 'di ba? Mga ganyang example po, 'no? So, ang dapat mo daw kaya binigay na ano 'yan sa'yo para matuto ka daw magbalanse at para makapag-focus ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kasi para to make you balance, 'no? Nakukuha mo? Isa pang halimbawa, yung matuto kang mag-delegate, 'no? Yun nga sinabi ko nga sa family, i-share your work, 'no? Sa yung mga paghugas ng plato, yang yang pagbabayad ng bill, you need to delegate them, 'no? Kung sino mag-aalaga kay mother, kung sino mag-aalaga kay pader, sino mag-aalaga sa bunsong kapatid, sino maghahatid sa school, 'no? Parang gano'n, sino magluluto, ganyan po ang simpleng bagay na kaya mong na na puwede mong i-accept sa kanila or i-delegate mo sila.
they're just waiting for you na i-share ang burden mo eh, no? That's how I feel here. And then, hanapin mo rin siyempre ang fun o lightness sa gitna ng stress dito, 'no? So, nakukuha mo, sa dami-dami mong problema naka-focus ka lang sa dami mong trabaho naka-focus ka lang sa career mo, pero nakakalimutan mo ang ibang other side na to make you balance, 'no? Parang gano'n. Para matuto ka daw mag-ano, magbalanse. So, ang Ten of Wands na 'yan ibinigay sa'yo hindi negative 'yan, nak, 'no? That is pinakita sa'yo, 'no, you want more work, kaya ino-overloadan ka ng work ngayon, 'no? Ngayon bakit binigay sa'yo 'yan? May purpose kasi nga tinuturuan ka magbalanse sa aspeto ng buhay mo, 'no? Do you get me? Ayan. So, tingnan natin ang outcome. So, because nga ganyan na 'pag nakita natin some of you because naka-focus ka sa isang ano, sa isang aspeto lang ng karera mo or sabihin na napabayaan mo love life mo siguro. May nakikita rin ako dito, this is breakout card, 'no? This is makikita mo this is sabihin natin separations card when it's reverse. And then may isa pa ring meaning nito, ito yung inaasahang resulta na Ace of Cups in reverse. Ito yung emotional na blockage din, 'no? Ito yung pagkadismaya o sabihin natin supil na damdamin. 'No, dahil ito yung sinasabi na bigat ng overload mo, posibleng hindi ka makahanap ng oras para sa iyong emotional fulfillment din, 'no? O hindi mo ma-express ang iyong kaligayahan din sa persons mo o ang pagmamahal, 'no? Sometimes, halimbawa nito is yung kahit kahit matapos mo yung mabigat na workload na 'yan, posibleng hindi mo pa mararamdaman ng satisfactions, 'no? Bakit? Kasi other part of you is hindi balance, eh, 'no? Other part of you napabayaan mo, eh, kahit na-fulfill mo yung isang aspeto ng career ba 'yan, relasyon ba 'yan, 'no? You need to know how to balance it para ma-fulfill ka, 'no? Siyempre para you gonna have some peace, 'no? Or sabihin natin magiging emotional na dry ang iyong ano, ang iyong energy, 'no? So, ito yung isang babala na kailangan mo actually balansehin ang work at life mo, 'no? Okay, so titingnan natin ang guidance sa'yo, Capricorn. Itong Enchanted Forest na ano sa'yo 'no, ito yung isang specific na oracle deck actually na gumagamit ng mga archetypes at symbolism mula sa fantasy or nature themes, 'no? So, meron kang fire spirit dito na binigay na Enchanted Forest. Actually, ito yung konektado sa aksyon o drive at fashions mo. So, sinasabi nito na may sapat kang energy para harapin ang Ten of Wands na itong sinorpresa ka ng universe sa iyong overwork dito, 'no? Sinorpresa ka kasi you want more, eh. Ayan. So, ito yung sinasabi rito na may sapat kang energy para hanapin ang Ten of Wands, ngunit kailangan mong i-channel ito ng tama, 'no? Kailangan you make it channel na tama. Kailangan ng aksyon, ng balance ng Two of Pentacles. Gawin mo ang energy ng Two of Pentacles, 'no? Huwag hayaang sabihin natin, huwag hayaan mong kainin ang stress or gamitin yung sabihin natin, gamitin ang fire para din ano 'no, para masimulan mo rin ang pagbabago. Tulad ng balancing act ng Two of ano dito, ng Two of Pentacles dito, nak, 'no? Ang pinakamabisang paraan. So, bakit naman animal spirit ang binigay sa'yo, nak? So, tingnan niyo muna si fire spirit mo na energy. Ganda, 'no? Ito hawak niya yung fire. Kaya mo, bakit dalawa? Puwede niyang hawakan ng isa. So, pinaparating pa rin sa'yo ng fire spirit na you could balanse ang kailangan. At para diyan para ibig sabihin, 'wag mong gamitin ang fashionette mo or ang fire na 'yan, 'no, ang kapangyarihan ng fire kung sa isang aspeto lang. Bakit dalawa? Para balanse, 'no, to make it balance. As you could see, nakagano'n siya, 'no? Paano ba? Ayan, nakikita niyo ba ako? Parang nakagano'n siya. So, ibig sabihin, you need to balance yang fire na energy na 'yan, 'no? Talagang tugmang konektadong-konektado dito sa ano mo, 'no, sa iyong 'no, sa iyong ano 'no, sa iyong mga card, 'no? So, ayan, make sure balanse, focus, 'no? And then, ah, eagle spirit naman. So,
Bakit animal spirit oracle ang ginamit natin? Kasi ang animal spirit oracle po, ito yung nagbibigay sila ng sabihin natin practical at earthly na gabay, especially sa'yo. 'No, ito perfect para sa'yo Capricorn actually 'no, and napakagandang mga mensahe ang provide nito, and you have this eagle spirit na. Ang eagle spirit, sinasabi rito, eagle spirit has your back 'no. Ang eagle spirit ang kumakatawan sa matayog na pananaw mo nak 'no, visions or protections. Ito yung nagbibigay ng assurance na hindi ka nag-iisa at especially hindi ka nag-iisa sa mabibigat na laban mo. Kumbaga sabihin natin na yung mga pasanin mo dinadala din niya 'no. Ang spirit world ay sumusuporta sa'yo para makita mo ang big picture 'no, kasi 'pag nasa taas ka eagle spirit, it can fly high 'no. So yan pinapakita kung ano yung lahat kagaya ng gusto mo ng maraming work ha, o ayan binigyan ka ng November, busy-busy ka ng November actually pero ang pagka-busy mo sa isang aspeto lang, sa karera lang or sabihin natin ang pagka-busy mo nakasentro lang sa love life mo. 'No, ang pagka-busy mo nakasentro lang sa family mo. Napapabayaan mo sa family ka nakasentro lang, 'no, napapabayaan mo yung ano mo, hindi ka na nakapagtrabaho, hindi ka na nakipag-date, balanse po ba 'yan? Hindi balance, 'di ba? Kaya ang dapat mong other actions is Two of Pentacles. Ngayon, itong sitwasyon mo ngayon, andiya diyan si Eagle Spirit, 'no? Halimbawa, ito sitwasyon mo, ito na yung journey mo, 'no? Ayan si Eagle Spirit actually pinapakita niya sa'yo, 'no, 'pag if he can fly high para makita ang ano ang pinagdadaanan mo, ano ang journey mo. Ayan si Eagle Spirit na kung bakit niya binigay din itong limang card din sa inyo, 'no? Para makita mo ang magkaroon ka ng enlightenment kung ano yung pinagdadaanan mo at maitama mo at mabalanse mo, 'no? Nakuha mo? Naliwanag po ba? So, ito yung sinusuportahan ka para nga makita mo yung talagang big picture, itong big picture. 'No, at magbigay daan sa'yo na umalis ka sa chain ng devil. Going to an extreme. This is about going to an extreme 'pag meron kang devil dito, 'no? So, tinatanggal hindi lang 'yan sa too much sex or hindi lang din 'yan sa too much work, everything that is extreme na na at this moment ng November is you are, parang 'yan ang nakikita natin na nararanasan mo. That's why binigay sa'yo ito para good kung nakita niyo itong gabay na 'to 'no, at mabalanse niyo po lahat 'no, ayan. So kung makikita mo rin dito, Capricorn, ang November dito sa'yo ay magiging buwan ng matinding workload 'no, kasi nga ten of wands na siyang magiging surprise mo. Ito yung konektado sa the devil, eh, 'no, na attachment. Dahil din sa mga material success din siguro 'to or sabihin din natin ang challenge 'no, ito yung matutunan mong magbalanse na gawin maging Two of Pentacles ka upang hindi ka maging emotional na drain ng Ace of Cups 'no, kasi ito outcome mo, eh, 'no. It's good kung napanood mo 'to nak 'no, para mabalanse mo lahat. So, gamitin mo ang fire energy 'no, para sa motibasyon mo na binibigay ng Eagle Spirit, 'no, mula sa iyong toxic pattern dito, okay. So, I hope nagkaroon ka ng kaliwanagan 'no, and you could share your thoughts po sa ano, I accept feedback 'no, ah, ilag I read comments po always. So, kung ano pong what side of you na kailangan natin na maayos 'no, you could type there sa inyong comment. And especially, pahingi naman po diyan ng like and hype ninyo 'no, at siyempre yung ano, mga sharing po ninyo marami pong salamat 'no, especially rin po sa ating mga patuloy na nanonood kahit hindi pa naka-subscribe. At sa mga nanonood na aking mga subscriber at siyempre sa aking mga member, thank you so much po sa inyong lahat. And always God bless you po 'no, ayan maraming salamat. Thank you so much Capricorn, ayan. See you on our next reading 'no. Bye-bye.
Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back.